Rise and shine, friends! It's Ethan's first day at school. Ihahatid ko siya today and after nun, ako naman ang papasok sa work. Every morning, pinipilit ko na meron kaming conversation ni Ethan pag hinahatid ko siya sa school para ma-practice din namin yung sentencing niya. Actually, medyo hirap pa si Ethan makipag-communicate. Pero sabi nga nila, practice makes perfect. Kaya practice ng practice until you drop. Hello po, school! So, sa first day of class nila, kinunan si Ethan ng height and weight. Ang height ni Ethan is 5'10" na ngayon at ang kanyang weight is 120 kilograms. Grabe ka, Ethan! Big boy ka na! Saan tayo pupunta, Ethan? Sa San Roque. Hindi, go home na tayo. Go home muna. Go home na. Ano gagawin mo sa go home? Sa pansit ng sweet and spicy. Hindi ka na asan yung money mo? Kala ko magbabay. Food tayo. Ano babay? Akin na. Ano babay? I want sa Burger King. Magkano to? 100 lang to. Jollibee na lang. Opo, i-get na ng burger steak, Burger steak and what else? spaghetti and chicken nuggets. Ang dami naman. May barbecue sauce. Ang dami naman nun. What else? Ano pa ibabay mo? Sa Jollibee. Jollibee na lang. Ano ginawa mo sa school? Sa homework. Homework? Nag-homework first day of school. Homework agad? Hindi My color. Nag-color. What else did you do? Boys, two boys and 3 girls. Okay. Sino classmate mo? Ano names ng classmate mo? Sa Cindy. Si Cindy. Sino pa? Pauline. Pauline. Good job. Sino pa? Sa boys. Lucas and Wisely. Wala naman na si Wisely. Kyrie. Kyrie. Sino pa? JP. Dami mo na classmate How many ang classmate mo? How many? Lucas. May Lucas. Lucas. Sino pa? Cindy at Pauline. Cindy at Paul. JB and Wisely. JB, Kyrie, and Raphael. Ano study nyo kanina sa school? Sa color. Color. Ano pa? Nathaniel Edward Namulong Ethan and Red. Ano pa ginawa mo sa school? May ginawa ka sa school eh. Ano ginawa mo? San Roque Elementary. Hindi, may ginawa ka. Ano ginawa mo sa CR? Sa LBM. Nag-LBM. Sakit yan. Sakit ka mo. Good job. High five. Opo na. Magbay kami sa Jollibee. Masarap ng fries. Grabe, ang favorite ko sa Jollibee. Bonding with Mama, bida ang saya.
Mabilis naubos ang fries. The Flash! Hi, grabe. Mapagod na ako sa school. Bukas, may pasok na again. Hello guys! Pauwi na tayo. Super lakas ng ulan. Bawi na lang! So, hindi na naman ako pinabayaran. Hindi ako pinabayaran ni Kuya yung parking attendant dun sa pinaparkingan ko, diba? Napaka-friendly ko. But anyway, uwi na tayo. At ang lakas ng ulan. Kakatapos lang din ng first day school ni Ethan. Nakakatuwa dahil ganda ng weather kanina, tapos ngayon biglang lumakas ang ulan. Ito pa naman yung mga weather na ang gloomy. Yes, dito nag-start yung mga drama. Drama, ganun. So tonight, ang dinner namin, i-share ko na rin ang dinner namin. Magiging dinner namin tonight is tuyo. My God, babe. Mabango. Favorite namin yan sa bahay. Tuyo. Tapos, nalimutan ko kasi ang Tagalog. Pero, chocolate rice. Nalimutan ko talaga, nasa dulo ng dila ko. Hindi ko masabi. Pero, i-comment nyo na lang dyan kung ano yung sinasabi ko. Alam nyo yan yung pinapartner ng tuyo. Limutan ko, grabe. Feeling ko tuloy, anak mayaman. Maaga kami nag-close kasi yung weather, parang lumalakas ang ulan. So, kawawa naman yung mga kasama natin sa work. Kaya sabi ko, uwi na tayo ng maaga para makauwi din sila, para kung magandang weather tomorrow, diba, makapag-work tayo ulit. So, ngayong araw, ito ay first day ni Ethan sa school. So, kung makikita nyo kanina, yung pag-wake up niya, sa baon niya, hanggang pagpasok at pag-uwi niya, sinave natin para maipakita sa inyo via clips. So, nakita nyo yung morning namin. So, after ko sa kanyang ihatid sa house, rumekta naman ako sa work naman. So, yan ang super nanay. Anyway, tuyo ang ulamin namin ngayon kasi walang pera. Hindi. I mean, magtutuyo kami kasi magchachampurado kami. Yes. Gabi. Favorite namin yan nila Ethan, yung champurado. Lalo pag ganito weather. Sarap-sarap champurado na may tuyo. Tapos, si Ethan, kumakain din siya ng champurado. Hindi naman ako gloomy. Hindi naman ako ganong gloomy. Pero yung weather, nagpapag-gloomy. Nagpapa-bluer than blue. Sadder than sad. So, eto na nga. Meron question sa akin
personal question ko actually. Hindi ito from TikTok or where pa. Yung personal question sa akin ng isang nanay kanina doon sa school. So, ang question niya is, sabi niya, paano kaya, Jessa, kung ang mga anak natin ay normal? Sabi niya ganun. Makakakain ba tayo at peace? Makakapag-mall ba ng walang sumpong? Or kumbaga parang mapapabayaan ba natin sila na mag-commute, papasok, or anything ganyan? Sabi ko sa kanya, bakit mo naman naiisip yan? Sabi niya, nakakaramdam daw kasi siya ng pagod dahil nga may regression yung anak niya. So, habang nag-uusap kami, nafe-feel ko yung pain sa kanya kasi bumabalik daw yung pananakit and pagsusumpong. So, as a mom, na kagaya ng pinagdadaanan niya, ang na-advise ko lang is mag-hold on. Kasi eto na ang buhay na meron. Diba? Na meron kami. Hindi na siya kumbaga mababago. Siguro kung normal sila, nakakatuwa. Diba? Kahit papano. Pero siguro hindi ganito ka-close ang family kung normal sila. Diba? Feeling ko naman talaga may purpose yan. Bakit kami binigyan ng mga anak na may ASD. And hindi yan totoo na dahil meron nga nagsasabi kinarma daw, ganon. Walang ganon. Okay? So, binigay ang mga anak natin sa atin. Alam niyo kung bakit? Kasi alam ni Lord na kaya niyo. Kaya niyong mag-handle ng anak na may ASD. And, ang nakakatuwa pa doon, alam ni Lord na every struggle, kaya niyong lampasan kasama sila. Isipin nyo na lang yung iba dyan, mga neurotypical kids, normal kids, pero nagsiseparate ang parents, kung hindi naman napapabayaan sila, 'di ba? Nagiging addict sila, 'di ba? Hindi naman sa dinidiscourage ko yung neurotypical kids, hindi. Kumbaga may mga neurotypical kids na maganda ang pagpapalaki, kudos sa mga parents na ganon, 'di ba? Na okay ang pagpapalaki nila sa kids nila. So, ang pina-point out ko dito, kung ikaw may anak na ASD, you need to accept it talaga. Kailangan mong tanggapin. Although ang tagal ng process, 'di ba? Kasi kapag hindi nag-start sa atin yung pagtanggap, alam mo, araw-araw niyong iisipin na paano kung nagkaanak ako ng normal? Paano kung nagkaganito akong anak nila? Dapat tayo laging nasa forward tayo. Hindi yung iniisip natin na paano. Dapat the goal is laging forward. Parang medyo hina-high blood. Pero that's the truth. Kailangan laging forward, laging nagre-regress ang anak ko, gagawan ko ng paraan na mag-progress siya. Laging ganun. Laging may backup plan. Kung wala ka ng plan A, plan B, mahaba pa ang alphabets hanggang Z. So, kailangan lagi kang may backup plan. And, huwag malulose hope. No? Pray. Pray hanggat pakinggan ka ni Lord. Yun lang naman yun. And knowing that mommy naman, forward din naman lagi ang iniisip niya. Forward. So, sinishare ko lang to kasi paano yung mga parents na hindi kagaya namin, di ba? Kumbaga, laging naiisip na nakakahiya yung anak ko, ganito, nakakahiya kasi ganyan. Bakit? May mga autism na bata naman na matatanda na ngayon na mas matatalino pa sa neurotypical kids. Diba?
Yung iba, nagiging doktor, yung iba, nagiging lawyer, iba, sports ang gusto. So, yun lang, let's think positive. Every time na may regression, forward, laging ganon dapat. Kasi, we'll never know. Malay mo, yung anak mo pala is Einstein paglaki. Diba? Just to give you encouragement na huwag tayong malungkot. And then, ayun na nga, may gusto pa akong sabihin nalimutan ko kasi putok-putok na sa utak ko, pak, Pero yun na nga, yan ang the best way is to move forward. Isipin natin ang kapakanan ng mga bata. Yun lang naman lagi. And in fairness, today, it's been a long day. Kaya, I've gotta go. And say goodbye to you, friends. And we'll see you again on our next vloggy. Ciao, friends. Ma'am, gusto ko na bawal ng grounded, wag ng grounded. Grounded ka. Hindi pwede mag-iPad. Hindi ka sasama sa result. Bawal ng grounded. Gotta let you go.